talagang alam ni Mr. Willery Villame na wala na siyang makikita kung siya ay didikit pa sa mga Duterte. At kahit dumikit ka kay Atty. Leni Robredo, wala na rin naman talagang pag-asa. Huli na po ang lahat. Pero sa puntong ito, maganda kahit sino naman basta para sa mga kababayan natin, gumawa ng aksyon, gumawa ng hakbang bilang pagtulong sa mga kababayan natin. Talagang kapuri-puri po yan. Huwag na muna nating isipin kung ano ang motibo ng mga katulad ni Mr. Willery Villame. Pero hindi ba't mas may tiwala siya kay Atty. Leni Robredo bilang wala naman sa pwesto ngayon, at ang or si Sara Duterte ang Vice President. Siguro naman may tiwala siya sa nasa Malacanang, may ginagawa ang nasa Malacanang. Kaya lang kasi nakikita niya siguro rin mula sa poll yung angat buhay, alam niyo naman yung mga celebrities, malalaking celebrities, hindi talaga nawala sa kanilang listahan or bucket list ng kanilang tutulungan. Okay? At pagdodonatan, pagkakatiwalaan ng kanilang mga donasyon, hindi talaga nawala ang angat buhay sa listahan nila. Prioridad. Madalas ay unang-una talaga sa listahan ng mga malalaking celebrity. Abay kamakailan po yung nanalo sa It's Showtime. Sa isang segment doon ay idinonate ang kanilang napanalunan naman sa angat buhay. Kahanga-hanga. Diba? Talagang you have to dance with the flow. You have to go with the flow. Dahil kung hindi, mapag-iiwanan ka. Yan po ang trend ngayon eh. So si Mr. Willery Villame, nakikita natin na nakikisakay muna. Pero talaga talaga lang. Eto, salamat Kuya Will for your donation and for trusting angat buhay. Sabi nga, malaking sampal daw ito sa Vice President na nakaupo ngayon dahil sa halip ay kay Atty. Leni Robredo nagtiwala. Siguro kahit papaano may binigay na rin namang tulong etong isang ito sa nasa Malacanang. Ako'y naniniwala dyan. Pero eto nga, Willie donates 3 million to angat buhay. Okay. Yung ibang celebrity, malalaking celebrity, hindi lang po sa tuwing may kalamidad, may mga donations or may nag-aabot ng donations sa angat buhay. Meron po dyan regular na nag-donate sa angat buhay, may kalamidad man o wala. Dahil alam nila, foundation yan, alam nila, NGO yan, na handang tumulong kahit anumang oras sa mga kababayan natin. So sabi ni Atty. Leni Robredo, ito ata yung pinaka-usapan nila dito, ipapasend na nga lang daw ang resibo, pero sabi ni Willie, hindi na daw. Ang sagot ni Atty. Leni Robredo, bawal yan sa amin kasi ina-account po namin lahat. Mr. Willery Villame, tama yung sinabi ni Atty. Leni Robredo, bawal yan. Okay? Huwag po ninyong sanayin ang mga politiko na okay, wala nang resibo. Ganyan na ganyan. Saan po kayo natuto niyan? Sa kasalukuyang Vice President? Ganyan eh. Isa kayo sa mga taong gustong sanayin ang mga politiko dahil magiging politiko ka rin o gusto mo rin maging politiko at baka yan din ang gawin mo, gusto niyong sanayin doon sa tinatawag na walang accountability, walang transparency, basta bigay tapos, basta may pondo tapos, sana punta, wala dapat kayong pakialam. Mukhang ganyan ang nasa isipan din ni Mr. Willery Villame. Pero uulitin ko lang, ito po ay napakalaking sampal sa nakaupong Vice President ngayon, na kuno ay abala naman ang Office of the Vice President sa pagtulong sa mga kababayan natin. At yun nga, aboy maganda yung kanyang linyahan, ginamit ang Diyos. Ano daw? Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Yan po ay kinopya ni Sara dahil yan po ay gamit na noon pa yung tagline na yan. Pero wag ka, plastic.